sana ako sa pamilya Rodriguez. Ay naku, anong kailangan mo doon? May multo daw doon. Mag-i-interview lang po sana ako patungkol sa kalusugan ng pamilya at komunidad. Last respondent ko na din po kasi, kaso di ko po alam saan eh. Med student po ako. Actually, doon yung bahay nila sa pangatlong palapag, sa pinakadulong pinto. Pero Iha, mag-ingat ka dun ha. Salamat po. Yun nga, yung kapit. Tao po. Hindi na pabayaan mga bata. Ay, ako ba ang ginagawa? Sa unang ginagawa sa mga magulang niya, ikaw ang ginagawa. Ay, magandang hapon po. Ako po si Flor. Isang medical student galing WBSU, ma'am. Anong kailangan mo? Ay, ako po kasi yung na-assign ng barangay niyo, ma'am, na mag-interview para sa pamilyang Rodriguez. Oo. Sige, tuloy ka. O siya, maupo ka dyan, Iha. Love, halika nga rito. Ay. Isa mo. Ayan. Para saan ba to? Nasa community immersion po kasi kami, sir. Ako po yung na-assign sa barangay 918. Gusto lang po sana namin maintindihan ang kalagayan ng mga pamilya dito. Sige, magtanong ka lang. Ilan po ba kayo nakatira dito? Dalawa lang kami ng asawa ko. Pasensya ka na. Ang ingay kasi ng kapitbahay namin. Balikan mo ako sa airport. Airport! Pasensya ka na. Ang ingay kasi ng kapitbahay namin. Balikan mo ako sa airport. Airport! 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 Ilang taon po bang ninirahan dito sa F4, sir? Parang tatlo. Pag-asawa sila, tapos may anak silang babae na si Julian. Julian? Ilang taon na po si Julian? Mga 24 ata. Pag-anan po ba? Bala po kasi pumunta doon mamaya. Pwede ko po ba siyang samahan ka? Okay lang sa'yo? Okay lang po. Kailangan nila ng tulong natin.
Tao po. Si Flor po ulit ito. Ay, Flor, balik ka? Q? Ate Ai, bilang isang barangay health worker at iyong nakababatang kapatid, mas mabuting pag-usapan natin ito ng maayos para matulungan natin si Julian. Hindi kasi namin alam kung paano ipagawanan. Nahihiya rin kami. Baka pa naman sabihin ng mga tao. Wala kayong dapat ikahiya. Pamilya siya. Kailangan niya kayo. Tayo. Maraming salamat. Handa na kaming harapin ito. Kahit ano naman mangyari, gagawin namin ang lahat upang matulungan siya. Mahal na mahal namin ang aming Julian. Hindi namin kaya mawala siya sa aming piling. Base sa mga sintomas na ipiniliwanag niyo sa akin, si Julian ay masasabi kong may bipolar 1 disorder. Ang mga tao may bipolar 1 disorder ay nakakaranas ng dalawang phase. Ngunit huwag kayong mag-alala, may gamot na akong nireseta para sa kanya. Kailangan ko po ang tulong niyo upang masigurong iniinom niya ito ng tama at mapanatiling nasa maayos siyang kapaligiran habang nagpapagaling. Magandang umaga sa lahat. Nandito tayo ngayon upang talakayin ng isang halagang usapin tungkol sa kalusugan ng isip. Nandito si Flor, isang medical student. Magandang hapon po. Ako po si Flor. Nag-aaral ng medisina sa West Visayas State University College of Medicine. Sa immersion po namin sa Barangay 918 ay may mga residente po akong nakausap na may natatanging kalagayan. Hindi lamang po sa pisikal na sakit, pati na rin po sa kaisipan. Hindi po sila multo o baliw. Tao rin po sila. Kailangan po ng pag-uunawa, hindi panghuhusga. Sana maging bukas ang ating puso at isipan. Yung to sa effort, bakit may ganun din siyang kondisyon? Oo nga no, hindi pala multo. Baka may pinagdadaanan lang. Oo, mahirap ng pag-usapan, pero mas mahirap kung patuloy natin silang hinuhusgahan. Matutulungan natin sila sa pamamagitan ng pagtanggap at pag-unawa. Hindi po sila dapat iwasan. Sila po'y anak, kapatid, kaibigan. Kung magtutulungan po tayo, mas marami tayong matutulungan. Just trust me, you'll be fine. And when I'm back in Chicago, I see it. Another version of me. I wasn't it. I wave goodbye to the end of beginning. The song has started now, and you're just finding out. Now isn't that a laugh? A major